So ito mga boss, papakita natin sa inyo, nakikita ninyo na meron na tayo ditong mga nakatayong rebars ng ating mga columns. Meron tayong layout, may butterboard, may mga hukay tayo. And then, syempre yung mga details kung paano inumpisahan at ginawa yung mga yan, i-share ko sa inyo. So para meron kayong idea. So tara. So bali ito, puntahan natin yung ating nakalagay dito sa ating harapan, no? So meron tayo dito foundation plan. Andyan na yung ating mga columns at syempre andyan na rin yung ating details, yung ating framing ng ating tie beam. And then syempre, kailangan din nating hanapin muna yung schedule of columns at kailangan din natin yung schedule of footing. Okay, so ngayon syempre, pag nag-layout tayo, una nating hahanapin, gawa na yung butterboard, una nating hahanapin yung poste. Okay. So poste. And then ngayon, so makikita nyo to, ito, may mga letter dyan, A, B, C, D, E, and so on. And then makikita ninyo na meron niyang mga sukat. So para makuha ninyo sa layout yung mga sukat ng poste natin, dito nyo titingnan yung mga sukat niya. And then dito nyo makikita kung nakasentro ba yung ating mga poste or hindi. Okay? So dyan nyo makukuha yung mga sukat. Para makapag-eskwala tayo ng bahay, titingnan natin yung layout natin dito ng ating mga columns. And then pagkatapos na natin malagyan ng tanse, layout na natin yung ating mga poste. Next, nagagawin natin naman, titingnan nyo muna yung hukay, yung laki ng hukay. Okay, syempre, sa hukay kasi tayo nag-i-start, no? Okay, so pupunta ngayon kayo dito sa schedule of footings. And then dito natin mababasa yung ating footing design, andyan yung kanyang depth. Okay, may D na nakalagay, ibig sabihin, yan yung depth, yung lalim. So dyan yung mababasa yung lalim ng mga poste natin, every details niya. So may nakalagay na F1, F2, F3. And then kapag tumingin kayo dun sa plano natin ulit, sa foundation plan, hahanapin nyo lamang yung number doon. For example, meron dito ayun, F1, F1, and then meron ditong F3. Hahanapin nyo lang yung number na yon para alam nyo kung gaano kalaki yung poste na hinahanap nyo dyan sa plano. And then dito nyo rin makikita yung dimension niya, yung kanyang lapad, haba, nandyan na. And then pagdating naman dun sa kapal ng ating buhos, dito nyo rin makikita yung details niya. So yung footing 1 ay meron siyang thickness na nakalagay. Yan, meron siyang 350 mm, ibig sabihin 35 cm yung kanyang kapal ng footing. And then dyan nyo na rin makikita yung ibang details ng kapal ng ibang footings. And then dito nyo na rin makikita yung diameter or yung reinforcement ng ating mga parilya. Ayan. So dito hanapin nyo lang yung bar A, and then hanapin nyo lang yung details kung nasa nakalagay yung bar A, and then makikita nyo na kung ilang bakal, anong bakal lang gagamitin. Ayan, makikita nyo ilang bakal lang gagamitin niya, and then nandito na yung diameter ng bakal natin. Okay, so ganun lamang yung una nating step na gagawin pagdating sa hukay. Okay, sa footings muna. And then ngayon naman, puntahan naman natin yung rebars or yung bakal ng ating poste. Okay, ngayon, so para malaman natin yung laki ng bakal, unang-una syempre yung anilyo or yung ties natin. Dito naman tayo pupunta sa schedule of columns. Ayan. So meron ditong nakalagay na C1, C2, C3. So every letter and number may indication niya ng laki ng poste. For example, dito sa C1, hahanapin nyo naman ulit dito, babalik ulit kayo sa foundation plan. At hahanapin nyo lang si C1 kung saan siya nakapwesto. And then pag nakita nyo na, titingnan nyo naman kung anong dimension ng kanyang buhos. Andyan na yung laki ng buhos niya. So 300 by 400 mm. So ngayon naman, yung ties naman nito, para makakuha nyo naman ang ginagawa namin, nag-a-adjust lang kami ng 4 to 5 cm for concrete cover natin. So kung ang ating anilyo, for example, ang ating dimension ng column natin is 300 by 400, so babawasan nyo lang
4 side ng 4 to 5 cm. So ganun lang mga boss. And then dito nyo na rin makikita yung main bars natin, yung ating vertical bars, kung gaano kalaki yung ating bakal na gagamitin sa ating mga main bars. Andyan. And then kung ilang piraso. And then, yung schedule naman ng ating mga anilyo, yung pagitan niya, yung lateral ties natin, ay dito nyo na rin makikita. Ayan, babasahin nyo na lang yan. Yung mga distance niya, naandyan na nakalagay. Kompleto na rin yan mga bossing, babasahin nyo na lang. So, ganun lamang mga boss ang gagawin ninyo. Kapag tumingin kayo ng foundation plan, lagi nyong itatagpi, ididikit nyo sa plano yung schedule of columns at saka yung schedule of footings. Yang tatlong yan lamang yung inyong pagdidikit-dikitin, pagtatagpi-tagpiin, nang sa ganon, mabasa na ninyo yung ating plano. At syempre, pagdating naman dun sa ating mga tie beam, yung ating footings, tie beam. And then dito nyo na rin makikita, hanapin nyo lang yung schedule of beams. And then dito nyo na rin makikita yung kanyang mga katulad ng pagdating sa support, makikita nyo kung ilang bakal, gaano kalaki, yung sa midspan natin, makikita nyo kung ilang bakal, gaano kalaki, sa right support, andyan na lahat. And then makikita nyo yung spacing ng ating mga anilyo, ng ating stirrup, pagdating dun sa ating mga biga. Okay? So naandyan na. So yung nakalagay dito sa plano natin, sa foundation, FTB. So nandun pa lang kasi tayo sa footings, tie beam. So yung biga sa ilalim ng ating foundation, dito nyo yan hahanapin. Hanapin nyo yung FTB. Ayun, FTB, para makita nyo yung mga details nung biga na gagawin natin. At so yun mga boss, syempre kung gusto mo malaman o matuto pa ng iba't ibang diskarte, idea, syempre ano pang ginagawa mo, baka naman pwede mong i-follow at subscribe sa itong channel natin, Julie Ems, para sa iba't ibang information, idea about construction work. So dito marami kang matututunan sa channel na to. And then yan, happy advance Merry Christmas sa inyong lahat. At sana hoping na lahat tayo makatanggap ng bonus